Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. Then I'll be at your door when I'll be coming home. Hi everyone! Today gagawa tayo ng pumpkin bread. So ito yung tinapay na may kalabasa. So ang ginawa ko lang sa ating kalabasa ay ni-steam ko, no, para mas compact yung nutrients ng ating kalabasa at hindi siya masasama dun sa tubig just in case pakukulaan niya. So mas prefer ko talaga ng steamed. So pwede nyo i-mash ng tinidor. Ako naman i-grind ko siya dito sa aking grinder. Pwede nyo rin namang pakuluan sa konting tubig, pero make sure na na-drain yung mabuti yung water para hindi maging masyadong liquid yung ating squash o kalabasa. So ilalagay ko lang siya dito. So whatever you prefer, kung anong meron kayo, okay lang naman yun. Dagdagan pa natin. Okay, I think pwede na to. Okay, so well grinded na. So dito sa na-grind natin, maglalagay lang ako ng 100 grams. Tapos itong matitira kasi, ito yung gagawin nating filling. Ito yung ihahalo natin sa dough. Kailangan siguraduhin nyo na malamig na yung ating pumpkin puree bago nyo i-mix dun sa ibang ingredients. Okay. Next, mi-mix na natin yung ating mga ingredients. So, lagay na natin yung sugar. By the way, yung ginagamit kong flour is bread flour. Lagay natin yung ating yeast. And then, we'll have 1 egg. And then, ito yung ating oil. So, I'm using vegetable oil. So, pwede kayong gumamit ng kahit anong oil, basta yung hindi natutulog na mantika. So, yung vanilla natin, mga 1 tablespoon lang. And yung ating roux, sama-sama na yan. Ito yung ating magiging roux for today, yung pumpkin o yung kalabasa. And then, yung ating milk. Then, start na natin i-mix. Saka ako ilalagay yung salt. So, ito yung ating iodized salt. So, mix lang natin ito for around 7 minutes. 7 to 10, depende sa itsura ng ating magiging dough. So, i-check natin ito after 5 minutes. And then, pag kulang pa, i-need pa rin natin siya ulit for another 5 minutes more. So, depende yan. Now, kung gusto nyong makatipid sa pagninid, hindi naman kayo nagmamadali, pwede nyong gawin yung autolyzed method. Pagka mix ng mga ingredients, pwede nyong ipag-rest ng mga 30 minutes to 1 hour. Okay, so guys, after 10 minutes, 10 to 15 pwede. Kasi itong dough natin, sobrang soft nito. Ayan, so makikita nyo. Well, mixed naman na siya. Pero sobrang lambot at sticky nito. So, ang gagawin nyo lang, let it rest for 30 minutes. Kahit dito na sa pinagmasahan nyo, okay, ilagay nyo siya sa isang bowl with oil, then takpan nyo. Pagre-rest lang natin to ng 30 minutes, and then, saka natin ifo-form. Yan, so ganito itsura niya. So, kayo mag-alala kung masyado siyang parang mahirap i-form kasi masyadong sticky, ano. Pero ano na siya,
stretchable na yung dough. Okay. Lumalaban na. Yan. So, kailangan lang nito ng rest. Pwede na rin matawag na fermentation, pero hindi natin siya paalasahin ng ganong kalaki. So, just a rest will be fine for this. Okay, so after 30 minutes, ganito na itsura ng dough natin. Okay. Lipat lang. So, makikita niyo yung dough, may mga bits ng pumpkin o squash. Gamit kayo ng flour para hindi kayo mahirapan. Bilugin ko lang. Check natin sa ating weighing scale. Okay. Sa atin ko to sa dalawa. So that's 1, 2, 65. Around 630 yung bawat dough. So, dalawa yung gagawin natin. At saka dalawang design din yung ipapakita ko sa inyo. Bilugin nyo lang yung isang dough. Then, let it rest. Itong isa, ganun din ang gawin nyo. Bilugin nyo lang. Okay, and then, set aside. Alright, and then, gagawin naman natin yung filling habang pinagre-rest natin yung ating dough. So, ito yung ating kalabasa o squash. Lagyan natin ng milk. Pwede kayong gumamit ng condensed milk, guys, pero kasi magbabasa masyado yung filling. Kaya, mas maganda pag powder. And then, add a little bit of sugar. Kasi medyo matamis na to. Tansyahin nyo kung ano yung type nyong lasa. Kasi minsan baka masyado kayo natatamisan. And then, we're going to add just a teaspoon of cinnamon. Yan. Kasi cinnamon and squash, they go together. Sarap. So, yung squash natin, hindi naman talaga siya puree na puree. May mga bits pa, oh. Ayan. Okay lang yon. Eh, yung sinasabi ko sa inyo, pag minimix nyo na ang squash, nagiging watery siya. Mas okay gamitin kapag powdered milk. Pag masyadong watery yung inyong filling, kasi siyempre, minsan humahalo yung water pag ni-steam natin, dagdagan nyo lang ng milk powder. Tikman natin. So, lagi nyo titikman. Sarap. So, set aside nyo na to. And then, we'll work on the dough. So, ito muna yung una nating dough. Lalapadin nyo lang. Para kasi mas madali yung mapalapad yung inyong dough. Kailangan talaga pinagre-rest nyo to eh. Or else, medyo, ano yan siya, lumalaban. Mahihirapan kayong i-flatten kapag hindi nakapag-rest yung dough. So, kaya yung sequence ng ginagawa natin, dapat gagayahin nyo din. Kasi may purpose yun. So, ito yung gagawin kong pan. Yan. Nilalagyan na natin ng filling.
Yung sweetness ng filling, depende na sa inyo guys. Make sure yung mga gilid merong palaman. Tapos yung end nung ating dough, dito sa dulo, wag nyong lalagyan ng filling, okay? Para madali nyong maisasara. Okay, roll lang natin. So this is a bit messy. Tatanggal ako ng aking gloves kasi lalong nagiging messy. Ayan. And this. Pinch. Okay. Ayan. Ayan. So may nabutas ako dito, oh. So ipinipinch ko para mag-lock. Okay. Kasi mamaya bubutasin din naman natin 'yan. So, fina-flatten ko lang para siguradong pantay yung pag-alsa niya. Okay. And that's it. Ganyan na itsura niyan. Paalsahin natin to ng 1 hour. Okay. Kung masyadong malamig sa inyo, then patagalin nyo pa. Dapat magdoble yung size niya o lumaki yung ating dough. Okay. Takpan ko na siya. Set aside ko muna to. And then, gawin natin yung isa pa. So, this one. So, pwede nyo to guys hatiin into 8 pieces. Pwede naman 10 pieces. Okay. So, hinatin natin ito to 78 to 80 grams. And then, flatten lang natin. Ayan. Ayan. Huwag nyo lang mabubutasan yung dough para hindi tatagas. Okay. Lagay natin dito sa kabilang side. So this one, kailangan talaga guys, medyo malapad para hindi kayo mahirapan. Okay. Kasi yung filling natin ay medyo runny. Okay. Yan, lapadan nyo lang. Para hindi nyo mahahawakan yung filling. Kasi pag hindi nyo malakyan, kasi dahil doon sa filling, ayan, mahirapan kayo. Alright. So, stretch nyo siyang mabuti. Yan. Para kasya yung filling. Sa akin, mas madali yung nakaganito. Ayan.
Make sure, nakaseal. Malambot naman yung dough nito, kaya madaling magsiseal yan. Okay. Okay. So guys, kaya kailangan pag lalagay kayo ng filling, no, yung para tong siopaw, manipis yung mga gilid, tapos makapal dapat dun sa gitna ng dough. Kasi kung hindi, mabubutas yan. Ayan o. Pagka masyado siyang manipis. Nabutas na siya. So that's okay. Gagawin natin next. Lalagay na natin to dito sa ating baking pan. Isa na butas na talaga. Hindi ko na ma-repair. Right. Ayan. Lumabas yung filling. So, yan. Ganun. Sinil ko lang ulit. Okay. Nalagyan ko lang ng flour yung ibabaw. Okay, and then takpan nyo lang ito. Paasahin din natin ito ng for this 30 minutes lang. Okay, so after 45 minutes, at this time, nagpa-preheat na ako ng oven for 180 degrees Celsius. So, ito na yung itsura ng ating dough. Lumaki na. Ayan na, umabot na siya dun sa liner. Lalagyan na natin to ng scoring o yung parang slit. So, ano lang naman siya, parang design. Para hindi lang boring yung inyong dough. Ayan. Ay! Ito na nga ba sinasabi ko? Masyadong thin yung ano. Okay. Gusto sana nating ma-achieve yung lalabas yung filling niya. Yung yellowish. Meron akong 1 egg. Binati lang natin. Then, lalagay natin to sa ibabaw. Para mas maganda yung color. So, kaya kailangan lagyan nyo ng parchment paper para hindi dumikit. Kasi minsan, itong egg wash ang nagkukos para dumikit yung bread dun sa inyong loaf pan. So, anyway, this is stand stick. So, hindi na masyadong dumidikit. And then, lalagyan ko ng squash seeds. Again, design lang naman to. Pwedeng wala. Pero kung meron kayo, nabibili ito sa mga baking store. So, ganyan yung itsura ng ating dough. Ayan. Okay, pag na-preheat nyo na yung oven, pwede nyo nang isalang itong ating tinapay. Then, habang nakasalang yan, gagawin naman natin yung isang set ng ating bread. Okay, so guys, while nagbe-bake yung ating isang loaf pan doon, nandito naman yung ating dough na pabilog. Ito nasira. Kasi masyadong manipis yung gitna. So, ang technique niyan guys, yung gilid, pag pina-flatten nyo, yun ang manipis. Tapos yung gitna dapat makapal. Parang paggawa ng siopaw. Para hindi mabubutas yung ibabaw. So, nilagay ko na lang din dyan para maluto at makain. Kasi sayang. And then, lalagyan natin siya ng design. So, ito.
Hiwaan lang. Okay. Then, babrush ko lang siya nitong ating egg wash. So, nire-ready na natin siya kasi pagkaluto ng isa, ito naman yung isusunod natin. Ito, hindi na natin hihiwaan at nako, natatanggal na. So, that's okay. Now, kung nahihirapan pala kayo guys sa filling kasi medyo runny, basa yung filling nyo masyado, gawin nyo, mag-add kayo ng mga 2 tablespoons of cornstarch. Ilagay nyo doon sa inyong kalabasa na filling. Tapos, painitan nyo sa kalan habang minimix nyo para lumapot. So, that's another technique. Now, kung kayang-kaya nyo naman at hindi naman masyadong wet yung inyong squash, then sundin nyo lang yung ginawa ko. Kasi that's the easier way. Yung nilalagyan ng cornstarch is kapag medyo wet talaga yung pagbasa. Kasi mahirapan kayong ilagay yung filling, guys. Minsan lumalabas. Lalo na kung bago pa lang kayo, hirap kayong maglagay ng filling sa mga buns. So, yun ang i-recommend ko sa inyo. Then, after this, lalagyan natin sila na squash seeds sa ibabaw. Okay. So, hintayin lang natin na maluto yung isa and then ito na yung isusunod natin. So, tingnan nyo. Yan. Alright, so guys, ito na yung loaf na binake natin. Palamigin ko lang ito, tatanggalin ko dito sa lagayan niya. And then, hintayin natin yung second batch na niluluto. So, mainit na mainit pa ito. Alright, so guys, ito na. Napalamig ko na yung ating loaf, bread, at saka yung ating buns. So, ito yung pumpkin loaf bread at saka pumpkin buns. So, ganyan siya. Ito oh, nabuhaghag. Yan. So, pakita ko sa inyo yung loaf bread. So, ganito siya. Ayan. Tsaka ang lambot to. Ito naman yung ating pumpkin buns. Okay, so check natin. Paano itsura ng loob. Yan. Yan siya. Ganda, no? Ang ganda. Yan, no? Ganda niya. Check natin yung gitna. Makinis. Tikman natin. Ang soft. Masarap siya, masustansya pa. Try natin to. Ayun o. Kasi madami yung nilagay ko ditong fillings. Ang sarap ng lasa niya. Hindi pa din nakakaumay, guys. Hindi siya matamis. Pero may kakaibang twist kasi nilagyan natin ng cinnamon. By the way, bago ko makalimutan, this loaf was baked for 40 minutes. Itong mga buns na to ay baked for 20 to 25 minutes. For 180 degrees Celsius. Now guys, kung ang oven nyo ay masyadong mainit, no? Yung 180 nyo nasusunog yung inyong binibake, you can lower it down to 170 or 160. So mag-bake na rin kayo guys itong ating pumpkin loaf bread at itong ating pumpkin buns.
hanguin nyo sila sa oven kapag na-golden brown na yung ano niya, top. So, I hope gawin nyo na rin ito sa inyong mga bahay. Enjoy your pumpkin bread. Have a great day, everyone. Bye!